At dahil nga birthday ng isa sa sikat na vlogger dito sa Oriental Mindoro na si Dagud Mangyan, ay naisipan nating regaluhan siya ng costume na pwede niyang gamitin sa photoshoot. Kaya naman na nagkausap kami, ay sinabi ko na regaluhan ko siya ng costume na pwede niyang gamitin sa photoshoot dito sa birthday niya. At naisipan nga niya na gawing concept itong costume ni Michelle D sa Miss Universe in a male version concept. Kaya naman ito tunghayan nyo kung paano nagsimula ang lahat ng bagay. Syempre, sinukatan muna natin dyan si Dagud Mangyan para naman makuha natin yung pinakamagandang sukat na pwede natin gamitin dito sa costume na gagawin natin. At pagka uwi ko nga ay sinimulan ko na rin gawin ito para naman dito sa base na gagawin natin para masimulan na natin ang mga ayos itong costume na ito. Kaya naman nagawa na ako ng pattern diyan para naman matahin na ito ni ate. Tapos gagawin ko na yung mga dapat kong gawin para mas madali nating matapos itong costume na ito. At pagkatapos nga niyan ay kumuha na ako ng mga retaso kong rubber slice para naman makagawa tayo ng sombrero na parang pang pilot. Kaya naman ito sinisimulan ko ng gawin at nagdodrawing na ako dyan ng mga possible na mga eksena nitong ating ginagawang headdress na ganito. At pagkatapos niyan ay binalot ko na ito nitong tela na kulay matte gold para naman mas lumabas yung concept na kailangan talaga natin gamitin para dyan. At dahil nga male version yung costume na ito, ay kailangan nating mapalabas na medyo brusko yung datingan ng ating costume. At credit nga po pala sa original designer ng costume na ito na si Sir Michael Barasi. Inspired na inspired po kami sa paggagawa ninyo nitong national costume ni Michelle D. Kaya po hayaan nyo po kami gamitin yung inyong design para magkaroon kami ng sarili-sarili naming version para mas mabigyan ng buhay at mas mapaganda yung costume dahil nga inspired ito sa inyong design. Kaya maraming salamat po Sir Michael Barasi sa ganitong klase ng inspiration. At pagkatapos nga niyan, nandito na nga tayo sa pagbubuo nitong ating pinakang sombrero ng ating costume. Dahil importante talaga ito para ma-achieve natin yung costume ni Michelle D. Kaya naman, utay-utay ko nang binubuo din itong sombrero na ito. At nang matapos ko nga, sinukat ko na muna ito. At pagkatapos niyan, ay nilagyan ko na rin ito ng kaunti ang design dito. Hindi kailangan OA yung mismong design niya dahil nga panlalaking version siya. Kaya medyo minimal lamang talaga yung design niya. At pagkatapos niyan, tapos na rin ni ating gawin itong pinakang base na damit nitong ating costume. Dahil nga male version ito, ay ginawa natin siya ng parang vest. At pagkatapos niyan ay bumili lamang ako nitong parang mga string na cortina na ganito na kulay gold. At ito yung gagawin nating tassel. Ganito yung paggagawa ko ng tassel kung wala talaga kayong makita na makapal at mahabang tassel na nabibili. Pwede nyo namang gawin yung DIY na ganito para makagawa kayo ng ganyan. At may pinigay nga pala si Sir Candia na boots na pinaglumaan niya at pininturahan ko ito ng kulay white. At pagkatapos niyan ay bubuuhin ko na rin itong mismong pakpak ng ating costume na pang Miss Universe Michelle D. May mga tira-tira ng plywood dito sa amin at kaya naman ito yung ginamit ko dito sa pinakang base ng ating magiging pakpak at pinalagari ko na ito dito sa aking partner pagkatapos ko itong sukatan. At pagkatapos nga naming malagari iyan ay ganito yung magiging kalabasan niya. Baling dalawang parte yan na ganito. Tapos ididikit natin siya ng papaganyan na alinsunod do sa mismong design ng pakpak ng costume ni Michelle D. At para naman mas maganda yung pinakang cover niya ay nilagyan ko ito nitong mga rubber slice. Itrinace ko muna ito dito sa isang buong rubber slice para makuha natin yung tamang sukat ng bawat parte nitong pakpak. At dahil nga white yung pinakang base nitong pakpak ni Michelle D ay white din na rubber slice yung pinili nating idikit diyan para hindi na tayo magpintura at para mas maganda yung lapat ng pinakang white nitong rubber slice. At pagkatapos niyan ay ini-eksenahan na nga ni ate itong mismong dress nung ating ginagawang costume at nilalagyan na ito nitong mismong parang paligpik dini sa may gilid ng kanyang laylayan ng mismong damit. At ganyan nga yung magiging itsura niya kapag nilagyan na natin itong parang paligpik na alinsunod nga dun sa costume ni Michelle D. Kaya naman nilagyan ko na rin ito nitong mga tassel na ito dito sa pinakang laylayan dahil nga ganyan yung design ng costume niya. Kaya naman susundin talaga natin yung mismong design ng costume ni Michelle D in a male version. At pagkatapos niyan ay dito naman tayo sa kabilang party naglalagay nitong mga tassel na ginagawa natin. At pagkatapos niyan ay syempre ititrim natin iyan aling sunod talaga doon sa design na ginagaya natin. At tuloy-tuloy nga lang yung paggagawa ko diya dahil nga syempre medyo challenging yung paggagawa natin ito kaya talagang kailangan natin gayahin yung mismong costume ni Michelle D na male version. Kaya naman utay-utay natin gawin yung mga bawat parte ng costume niya at inuutay-utay nga nating i-achieve yung bawat parte nitong pakpak dahil nga pipinturahan pa ito nitong aking kapatid na si Obra ni Mangyan. Si Obra ni Mangyan nga yung pinagpintura ko diyan dahil nga eksperto
si kuya sa pagpipintura ng mga ganitong klase ng costume dahil nga sanay na sanay siya sa mga ganyan. Kaya naman po sa aking mga follower diyan na nakakapanood dito, i-follow nyo po yung page ng kapatid ko na si Obra ni Mangyan dahil po marami din po kayong matututunan at mamamangha din po kayo sa mga kaya niyang gawin. At maya-maya nga ay ginawa na natin itong parang eroplano dito sa may unahan ng costume ni Michelle D na talaga namang nagpamangha sa mga nakakakita nitong costume na ito. Kaya naman syempre kailangan natin gayahin yung bawat mga nakalagay ito sa costume niya para ma-achieve talaga natin siya. At nandito na nga tayo sa paggagawa ng pinakang makina ng eroplano. Gumawa lang ako ng parang ganyan. Tapos nilalagyan ko ng mga kaunting silver dito sa may paangat-angat na ganito. Tapos doon sa may pababa para ma-achieve natin yung ganyan design. At gumawa nga ako nitong parang half circle na ganito. Nagawa lamang sa styrofoam. Tapos binalutan ko lamang ng silver na kaunting tela na ganyan. At pagkatapos niyan ay dinisignan ko na rin itong mismong sombrero. Tuloy-tuloy nga lang sa pagpipintura dyan yung kapatid ko para ma-achieve talaga yung magandang pakpak ng costume ni Michelle D. At maya-maya nga ay gumawa na rin ako nitong parang pang shoulder pads na nakalagay sa mismong balikat ng costume. Tapos nilalagyan ko na rin ito ng pinakantasal na nakalawit-lawit dun sa mismong gilid niya. At ganyan nga yung magiging itsura. Talaga namang napakaganda na pagkakagawa natin. At maya-maya nga ikakabit ko na rin itong parang eroplano dito sa mismong unahan ng ating ginawang damit. At syempre, yung pinakang collar niya, nalalagyan natin ng kaunting gold na mga eksenang ganyan. At yung pinakang korbata na maliit na napaka-cute na ganito. Talaga namang achieve natin yung pinakang costume nito in a male version. At maya-maya nga ay dinesignan ko na rin itong mismong boots ni Sir Ken at talaga namang manghang-mangha ako sa mga nagagawa ko diyan. At tuwang-tuwa nga ako at excited na talaga na ipakita ito dun sa mismong may-ari nga na si The Good Mangyan para naman mas matuwa siya. At maya-maya nga ay nilagyan ko na rin ng pinakang sabitan itong mismong pakpak na ginawa natin. At syempre lalagyan natin yan ng kaunting rubber para hindi masakit sa balikat. At maya-maya nga ay kinabit ko na rin itong mismong kalahating part nitong mismong pakpak na ginawa natin para medyo nabubukad-bukad siya. At maya-maya nga syempre ay itatry natin ito dito sa manikin na kasama na yung mismong dress na ginawa natin. O diba, nagaganyan-ganyan yung pakpak niya, nagpi-flip ng kaunti para naman ma-achieve natin yung pagka-effect ng costume ni Michelle D. At kinabit ko na nga din diyan yung pinakang shoulder pads niya na may tassel tapos yung ibabang party na itong costume at ilagyan ko na rin ito nitong mismong sombrero. O diba, achieve natin yung costume ni Michelle D in a male version. Napakaganda ng pagkakagawa natin, napakalinis at kinuha na nga rin ito ni Sir Ken na gagamit itong costume at nagpunta na nga kami dito sa Pinamalayan Airport dahil dito nga yung magiging venue ng kanilang photoshoot at nagpa-register na nga kami diyan dahil nga medyo mahigpit yung eksena nila dito. Kaya naman ipinapakilala ko sa inyo itong mismong photographer na magpipicture kay Sir Ken na si Dudut Maguna na napakagaling talaga na photographer dito sa Mindoro. At maya-maya nga ay nag-prepare na rin kami ng aming mga eksena diyan at binihisan na nga namin si Sir Ken ng pautay-utay diyan para naman makapag-photoshoot na kami at medyo hinapon na nga kami diyan. At para nga hindi kami maabutan ng ulan ay binihisan na namin si Sir Ken na talaga namang napakakulit. Siyempre, tinulungan na namin siya mag-BS diyan para mas mabilis yung mga eksena namin diyan. O diba, utay-utay pa lang nating binibihisan si Sir Ken na si The Good Mangyan pero napakaganda na ng mga nangyayari. At ayan na nga at naka-ready na tayo para lumabas dito sa pinakang harapan ng airport at dito nga tayo magpo-photoshoot. O ayan na nga, nasuot na ni Sir Ken at talaga naman tuwan-tuwa kami nang masuot na niya yan at talaga naman excited na nga itong si Dudut na picturean siya. O diba, game na game si Sir Ken diyan na picturean siya dahil nga napakaganda ng eksena niyan at first time niya ding mag-photoshoot ng ganitong konsepto. Kaya naman salamat po The Good Mangyan sa pagtitiwala sa akin at pagtanggap ng munting regalo ko para sa inyo para naman po mas maganda yung magiging photoshoot ninyo dyan. At tinuruan nga muna si Sir Ken na sumaludo nitong mamang pulis na nagbabantay dito. At ayan na nga at nagpipictura na tayo ng bonggang-bongga diyan. At sakto nga na maganda yung panahon ngayon kahit medyo makulimlim ay pinagbigyan talaga tayo diyan na makapagpicturan dahil nga hindi tayo inaabutan ng ulan at kitang-kita nyo naman sa mga bawat eksena diyan na talaga namang napakaganda nitong costume na ginawa natin para lang kay The Good Mangyan at marami talagang anggulo ang bawat kinukunan diyan ng ating photographer para naman mas makuha yung pinakamagandang anggulo diyan at talaga namang may pagtungtong pa sa maliit na bangko at maya-maya nga ay syempre hindi pa natatapos ang ating photoshoot at talaga namang sinusulit yung pagkakataon na nandito na tayo at may pagganap nga itong pakpak na ginawa natin ng papaganito. O diba, napakaganda.
At hanggang ngayon nga, hindi pa rin ako makamove on dahil nga nakagawa ako ng male version ng costume na ito. Kaya naman po, lubos na lubos talaga ako nagpapasalamat kay Dagun Mangyan sa pagtitiwala sa atin. At hanggang dito na lamang pong muli. Salamat po sa inyong panonood. God bless!